Wala isa Ama sa ating Espiritu Santo. Sama-sama ko rin ang panalangin na ayaw sa ating Diyos. Ama namin, sumasalangit ka sa magiging ngalan mo. Mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa panig sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kapan sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming sala. Para namin pagkakaroon namin sa ikakasala sa amin. At huwag mo kami pinagsususo at gawin kami sa lahat ng masama. Awin mo pagtitiwala sa Diyos sa aming Panginoon. Siya ang naghahanap ng pagpupong ng pag-aasahan at nananatili sa karingan ng iyong mga pagkakas. Kung pagsasali sa kanyang Panginoon, buong katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng iyong pinagtiwalaan. Ika'y ilitas niya sa pamalig sa oong na Diyos. At kahit anong mga pinag-asalo, di ka magdaranas. Lulukupan niya sa gilid ng kanyang malabi na kapag. Sa kanyang nangyari, iyak muna ikaw ay ikas. Iingatan niya rin sa sandala pagkat siya'y bakas. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, lahat ang puso pagsapit ng araw. Minsan pa mga narating na sana pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasama ng araw o dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan sa dilim araw. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sa pulido. Di ka matatakot at titiyak mo di ka mahal. Ikaw ay mamasikat sa panulog iyong mamasdan. Kaya ang masasama ay makikita mong kaya usahan. Sapagkat siya ang iyong ginawa tagapagsandala. At ang piniling magigilan sa iyo ay kataas-taasan. Di mo abutin kay makahamak at walang haratan. Kahit anuloy mga paghihirap sa iyong mahalay. Susubuhin niya ang maraming hiyay silang susubaybay. Kahit sa ako o maparoon, di ang kailangan. Sa kanyang pahala ay patayo at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang kapahamo ay maliyon, ahas ng bagsik. Di ka maano sa mga serpiente at iyong mawalas. Sabi ng Diyos, aking iniligtas sa kapag sa akin. At iingatan ko ang sinurong tao ko'y hinihilandin. Pag sila'y tumawag ang handa ako, sila'y pakinggan. Aking sasamahan kong maligay sa sasuluhan. Aking iniligtas sa bawat isa'y karangan. Sila'y bibigyan ko gagawin pala ang mahal ko. At nakatikiyak na ang tatamuhin na italigtasan. Maaari ipinit ko ang langit at hindi ko malakamulan. Maaari itong pagpadala ako ng makabala unang sa nandaig ng lupay nito. Maaari palaganatin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sandali ng bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang mga kasama. Diringgin ko sila, matatawarin ko sila, at babalik ko sa kanilang lupain ang kasalanan at kasalanan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tuloy na ng Diyos buhay. Amen. Gawin ko siya. Hindi po tayo tuloy-tuloy na po tayo po yung mga kaupo at nagdali. At tayo po yung makikinig ng mga pinagbalang ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ayun natin ba tayo pinagbabalang ng Diyos? Amen. Hindi dahil sa pagpapaman, hindi dahil sa pagpapala, hindi lang dahil sa pagpapaman. Dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Kaya pinapakita natin sa kanya yung kapatinan na binibigay sa atin. Amen. Glory to God. Kasi may gusto magpahagi. Ito ang pinagbabalang ng Diyos. Hindi mo yung gusto magpahagi. Kaya ito po yung mga gusto tayo. Sino po siya naman siya? Glory to God. Walang meris value, hindi mo makikita yun. Sino po gusto magpahagi? Sa ampe. Di ba yun? Hindi yun. Yung nalit po natin sa likod. Sister na Ang ako yung para sa para. akin. Hindi ko tumani ko. Ayun. Ilaga. Ang natin po natin Sana ko ay sana pagtuto ka pagtulo. Pagtulo ka sa bata. Nalalaman po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Si bata, nagsasalita sabi ng nita rin sa baby, kukunin ka. Tapos nagsasalita ka ba? Ay, yung demonyo. Ay, hindi.
matagal na wala si nanay. Pero alam naman natin na hindi pa rin napagsamba. Hindi mo siya nakakarinig dito nakakarinig siya ng amen. Nakakarinig pa rin siya sa radyo. Kaya kung baga meron pa rin siya connection kay Lord para makilala po niya ang Diyos. Minsan, makasama rin natin yung pamilya niya dito. Amen. Glory to God. Kasi alam niyo po, dati ng pamilya ko siya umahalan dito nung mga panahon ko ng mga baby. Alam naman kung ni Yahweh siya dahil ang kanilang mga puso na magtingkod kay Yahweh siya dahil. Amen! Glory to God. Hallelujah. Sino pa po? Sino pa po? Kung wala,
na pumapagod ng tulong. Salamat ako ngayon po sa rin kasi nung ilang araw po nasakit, sabi ko parang iba yung pakiramdam ng katawan mo, sabi ko, parang hindi ko makayanin. Alam ko, sa lumang taon na iyaw lang sa kayo. Kahit wala kang boses, talagang patuloy ko kailangan sa kayo. Nung anniversary ko nung Friday, alam ko, tingnan ng tao naman, wala ka ng boses. So sa awat ko nangyayari sa kayo, sabi, parang nangyayari sa akin, hindi ko nilalang na ako mahala sa iyo. Alam mo, talagang umibig mo talaga ng Diyos. Yung oras na kailangan mo siya, yung oras na gusto mo siyang makasama, alam mo, nabibig ko talaga yung kahit oras na kailangan mo siya. Nakulat ko yung mga panahon na ito, isang ako. Sabagay, wala na talaga ako sa kailangan, wala na ako sa sabi, ipaplano kami ng mga asawa, sabi ko, ipapacheck up na ako sa doktor. Balak ko namin ngayon lunes ipapacheck up na ako sa doktor. Eh, hindi hawak pa pakaramdam ko, sabi ko, huwag na. Sabi ko, maili na ako. Pinagaling na ako nilawan siya dahil. Amen! Kaya ngayon po, medyo kapanood ko yung malakas-takas na, maglalaban na ako bukas. Maglalaban, pinagaling ko bukas, ginabot ko na kanina. Kaya nagkapasama ko nilawan siya dahil. Wala pa pa namin namin Diyos sa buhay. Lord ko dahil. Sino po? Sino po gusto mong bahagi? Ipapasalamat kami ng Biyernes. Naging matagumpay ko ang anniversary ng Sacred Heart. Kaya kasama natin ang ating nagkagandahan ako. Sino pa po? Sino pa gusto magbahagi? Mga sister. Amen. Pagpapala ng Diyos, nasa pa tayo dyan na program ko. Sa Biyernes po, kung ay may time na sumama po sa amin, sa lugar po ng Sugay. Ayan, anniversary po ay ng Sugay. Ayan. Sa Biyernes po, kayo makita-kita sa Sugay. Ayan. Sa Sugay. Sa Biyernes po ito. Sa Kalit Island. Kita-kita po tayo doon kasi ito ang sumalit. Hanggang gabi po ito. Sino pa po? Sino gusto mag-share? Hanggang dito pa natin yung mga kapatiran patungo para sa lugar dito. Amen? Sino pa? Ayan, aking kapatid ulit. Si Sister Jella dito. Magandang gabi mga brothers and sisters. Magpapasalamat na po kaya natin siya kasi po, ano naman po washing hands. Ibig sabihin, nasira po yung washing machine ko. Amen po, yung November, nagkaroon mo na extra budget ngayon, nagka-washing na po. Kaya hindi po, gaano pagod pa niya naman. Ayan. Lord God. Ako din. Ikaw na. Lord God. Pero hindi automatic. Ano na sa amin? Wash na masinila. Ayan. Sino pa po? Sino pa gusto mong bahagi? Sa mga buhay natin, alam mo yung mga magpapalang binibigay sa iyo ng ating Diyos. Yung mga kulay blue. Ibig ka rin. Kulay blue. Yung mga kulay blue po. Meron ka rito. Ayan. Muli pala ng ating Diyos sa buhay. May blue stick pa tayo naman. Kaya kita-kita niyo naman, masal pa rin ang nagkakaisa at mga St. Bernard. Sabi
wala pa akong magagawa, kung sumunod sa pag-president namin, siya ang asawa ko pa siya. Kaya kung umaakal pa ako, para mapalabas pa ako ng kahanan namin. Kapag namin dito sa akin na, hindi na kulit ka sila. Ayan. Magpapasalamat lang din po ako kayo. Magpuna ka pang kailigin. Ayan. Ang ating naman na si Brother Rodel, tinapon po ako sa lapa. Kaya, tinapon po niya ako sa lapa para palitan ko po muna sa pansamantala kasi anniversary nga po na Sacred Heart. So, pagpunta po doon, maganda naman po, si Dick Brady, talagang walang kamakaba. Kung po po naranasan sinasabi ni Brother Rodel pag-uwi siya, kasi dati po nung mahayo ko doon, wala lang kamakaba sa sinasabi namin pag-uwi. Nung pag-uwi ko namin ng Friday, wala nang kami yung bangka, maliit pa yung bangka, bukas pa! At dahil na kumilang ko isang bukas, tatlo! Yung isa pa pala, alam niyo po yung habang tumatakbo kami, meron po kami kasama na sinasasabi ko, sige kasama po kami, sabi niya, katapusan na natin ito. Katapusan na natin ito. At alam niyo po, nagkakalo yung takot, yung pero sabi niya, wala niyo kami nabayaan si Lord. Hanggang nasa gitna na po kami, nasa gitna po kami na nasa gitna po kami na butas ng Pilipinan, biglang namatay si Papa. Tapos kumadilim na po, wala na magiging tubig sa bangka, kaya ginawa niyo, mas po kami pare-pareho. Eh talagang sabi ko ako sa akin, uulit ka ba? Pag kailangan mo na lang. Kasi po talaga sabi nga sa mga lilog-log dahil ako brother din yung sinabi ng mga niya. Kasi hindi nakanasan yung noon, ngayon nakanasan ko talaga. Nakakatakot po talaga. Alam mo yung amihan pa, pagbagka pa lang ng bangka, hangis ng alat sa bangka, talagang galang na wala ang nakito. Kaya tumagalan po talaga. Tapos pagbalik naman yung alat galing sa bangka, kaya pagkagalan po kanya. Pagbaba po namin ng bangka, ay, dahil po din nakatatlo. Kasi nakakita na. Pero maraming salamat kasi tuloy niya po mga kapatid Lord. Kahit kailan wala akong lingkod na pinabayaan. Maraming salamat sa aking mga yawan niya. Naranasan niyo yung tuwing Friday na pumunta ako sa Lambak. Alam niyo po, may panahon pa tayong amina na yung umiibabaw kami sa alon. Talagang umiibabaw talaga kami sa yung babaw ng ganyan. Alam niyo po yung dasal namin talaga mapapatawag pa talaga sa lahat ng sabi. Natapos ko na yung sabi mo, bakit sabi mo ako eh? Gawin ko yan. Alam niyo po, nung first time ko nung nag-emihan pa, sabi ko, dito na po kayo sa pinamulan. Kaso pagkakita po ng butas, kahan ka lang sa alon. Alam niyo po talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung sabi ko, kung ibaba na kami, ibaba na lang ako. Dahil sa utos ng Diyos, na mag-input ako sa lugar na yun. Alam niyo po, hinapin niya kami ng mapayapa. Inuwi niya kami ng mapayapa. Amen? Talaga ng Diyos talaga, kapatid ng Diyos. Sabi nga ni Brother Benedict, wala siyang lingkod na pinababayaan. Amen! Lord to God. Talagaan natin Diyos sa buhay. At sige po, ang ganda ng mga awit po natin, i-prepare pa lang. Sino po yung sumagot, hayag po yan ang mabutihan ng ating Diyos. At iba doon na nakakulay blue. Ayan. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay! Tama po yung sinabi ni Brother Benedict, masunuwi siyang asawa. Ayan. Glory to God.
Well, ang usapan namin, napakalino magabi. Bago kami maghiwa-hiwalay. Yun, kaya. Pagpapakalalan namin ang Diyos sa buhay. Alam niyo si Ate Carol, yan sila ni Killers namin sa buhay. Pagkama niyo masakit sa kakuha namin, siya po'y naghahatol sa amin. Kasi namin may lahat Dutera. Ayan. Ang Dutera po kilala po yung bilang nangis na buong Pilipinas, buong mundo. Kilala po niya. Kaya pagka nahapon po niya kayo, siya po yun, gagaling kagad. Dahil init kagad sa po yung makabal. Dahil tayo po yung magaling na, nanaramdaman mo. Amen? Glory to God. Sino pa po gusto magbahagi? Ayan. Kung wala na po, sige tayo nagsitayo na. At tayo yung mag-uunat-unat. Mag-uunat-unat. Sige, tumatayo, pumapalakpak sa Diyos. Ikaway ang kamay sa ating Diyos sa bayan. Ikaway. Na parang may inaabot sa kalangitan. Ayan. Ngayon mapapasko, Pasuan. Isipin natin sa oras ito, walang posible sa Diyos. Amen? Kung ano yung gusto hindi natin sa ating Diyos, ngayong Kapaskuhan, kanyang ibibigay. Amen? Kung may kagalingan, ito ba yung pinasya, ito ba yung pagpapala? Hindi ang pagkakain ng ating Panginoon. At siya yun, ibibigay niya lahat. Amen? Malaman natin ang ating Diyos sa buhay at kasama tayo ng ating mga maaari. Upang sa bayan po rin ang ating Diyos. Wala na ako yung ating kapatid. Si Bernard, pangunahan tayo sa Dr. Boy. Hallelujah. Praise God po at tuloy po. Malakas na po rin para nagawin sa tayo. Hallelujah. Alam po po na ang buhay ito ay masaya tayo. Amen? Masaya po ba ang ating puso? Amen. Pagsama nga po, Red Wednesday. And Blue Wednesday. Hallelujah. Amen. Alam po nyo, mga kapatid, sa talagang magagawa, tayo po ay talagang dapat po ay masaya. Amen? Masaya po ang puso natin ngayong gabi. Amen. Lord God. Muli po, taas po natin ang mga kamay. Hallelujah. At muli po, gawin po natin ang presensya ng ating Panginoon. At naniniwala po sa gabi ito, ang kasiyahan na naramdaman natin, tuloy-tuloy ng ating Panginoon. Amen? Taas po naman ang naniniwala siya magaling. At patuloy na nagpapala, ilawin sila. Hallelujah. Espiritu ko lang, ikaw ang kailangan sa mga sito. Hallelujah.
Sigat. Patuloy po tayo magpuri kay Yahweh sa tayo. Ganyan. Hallelujah! Sumigaw! Lahat ng mga sabi, ay magpuri kay Yahweh sa tayo. Hallelujah!
Lord to God. Hallelujah. Taas po natin muli ang ating mga kamay at naniniwala po ako sa gabing ito na kahit kailan hindi po nagtutulang si Yahweh Shaddai. Amen? Lord to God. Minsan pa po natin siya sambahin at ibalik po natin ang papuri at tiwala para sa Kanya. Hallelujah. Tunay Panginoon, na hindi ka nagtutulang at kailanman hindi ka nagbabago. Hallelujah. Sa ating po pala ng bawat sa gabi ito, tayo po ay magtiwala kay Yahweh Shaddai. Amen? Lahat po ng ating pangailangan ibibigay ni Yahweh. Kailanman hindi siya nagkulang. Amen? Hallelujah. Lord to God. Ikaw lang ang sasampahin. Ang kasuliranin man. Ikaw lamang ang pagkasa ko. Hallelujah. Worship you, Lord. Kahit kami na ako ay nanganamba, basta ikaw ang nasa
Purihin ko, Diyos. Luwalhatiin ko, Diyos. At dakilaan ko, Diyos, sa lugar nito. We worship your name in this place. We magnify your name in this place. Kung ang dapat yung purihin ko, Diyos. Hallelujah. Lord God, muli po, Panginoon, ito yung gabi na binigay mo sa bawat isa sa amin upang kami ay sama-sama makapagpuri, makasamba, at makadakila sa iyong makabuting gawa sa bawat isa sa amin. Humihingi, Panginoon, ang bawat isa ngayong ganito na kapatawaran sa bawat pagkakasala ang aming nagagawa. Lord God, hindi ka napagtapat ang bawat isa sa amin ngayon dito, pero maraming salamat po sa pagpili sa aming Panginoon. Yes, Lord, ikaw ang pumili sa bawat isa sa amin. Kaya Lord God, wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya hinihiling namin ang gabay, ang iyong presensya sa lahat ng gagawin namin ngayong gabi, Panginoon. At alam namin, Lord God, kapag ikaw ang kasama namin, ikaw ang mamumuna sa amin, lahat magtatagumpay. Lord God, patuloy po namin dinadalangin ang mga tao na nakakadinig sa iyong panawagan, Panginoon. Pagdating po lahat ng kanilang mga pangangailangan, hindi man masapit ng kanilang mga labi, hindi man nila maisulat sa prayer request. Alam namin, Lord God, na bultungin niya nga pala ng bawat isa. Alam niyo na po ang aming pangangailangan. Kaya Lord God, dinadalangin din namin ang mga awit mo sa lugar na ito, pati ang program, Panginoon. Patuloy mo pag-isahin ang aming mga puso, Panginoon. Maging ang aming manunutog, Panginoon. Patuloy mo siyang samahan, Panginoon. Ano man ang kanyang gawin, Lord God. Patuloy mo siyang gabayan, Panginoon. At alam namin, Lord God, hanggang sa uling, Panginoon, lahat kami sama-sama pa rin magpupuri at sasabay sa pangalan. Dinadalangin din namin, Lord God, at gagamitin mo daluyan ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Gamitin mo siya ng buong Panginoon. At alam namin, Lord God, na kahit anong mangyari, hindi mo pababayaan ang tao ito. Nasa tayo pa lang sa pulpito, Panginoon, lahat na makakakita sa kanyang Panginoon, lalakas, Panginoon. At alam namin, Lord God, matatapos ang gawain ko ngayong gabi ito, natagumpay ang lahat. Kaya marapat po lamang na ibalik natin siya. Pabulit po sa salamat to God with eyes to Jesus. Mighty name we pray, ang lahat ay magsabi na Amen! Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manatili na po tayo nakatayo sa presensya ng ating amang Yahweh El Shaddai at tayo itatapon na sa pagpapahayag ng kanyang mga banal na salita at ang gagamitin po niyang daluyan ng instrumento ngayong gabang ito. Walang iba, Brother Chito Agraban. Let us now bless the Lord.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis at lubos ang aming pasasalamat. Sapagkat minsan pa, binigyan mo kami ng pagkakataon na muli kang papurihan, pasalamatan sa buhay na ito. Panginoon, napakarami na pong taon at napakarami ng pagkakataon na kami po'y nabuhay base lamang sa aming sariling kakayahan. At tunay nga, O Diyos, na paulit-ulit po kaming nabibigo, bumabagsak sapagkat kulang ang aming kakayahan kung walang iyong tulong at gabay. Kaya sa gabing ito, dalangin po namin na tumimo sa puso namin ang iyong mga salita
Huwag hayaan na maagaw ng mundo ito ang kasalanan ng aming buhay. Bagkus Panginoon, patuloy kaming matuto sa paglago ng buhay at patuloy kaming maging matatag upang anumang hamon ng buhay ay hindi kami iaanod ng anumang bagay sa mundong ito. I-bless mo, Lord, ang mga lingkod mong ito, patuloy nagsusumikap na magpaglingkod sa iyo. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang nagsabi, isa man sa sambahayan ng maglingkod, karamay, sa biyaya ng aming buong sambahayan. Pagpalain mo ang gabing ito, Father God. Ano man ang mga bitbit na prayer request, ano man ang mga hangarin ng puso at isipan, ano man ang bawat desire, aspiration, dalangin po namin na ikaw ang magpala sa aming lahat. Panginoon, ang po namin minsan pa na kung paano ka nagtagumpay ng maraming beses sa lugar na ito, idagdag mo ang gabing ito sa tagumpay. Panginoon, maraming salamat. Ang papurit parangal sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid. Smile naman dyan. Buti na lang naka-smile ka, no? Diba masarap pag naka-smile, no? Alam niyo ba, base sa psychology, ang pag-smile ay nakakagaan ng kalooban? Sinong naniniwala yung taas ng kamay? Amen. Pati pagtaas ng kamay, ang bigat, ha? Yung mataas, yung mataas! Siguro, inis na kayo, no? Handa na ba kayo makinig? Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid. 10 segundo. Humini ka na. Pag may pananampalataya ka, bago matapos ang gabing ito, answer prayer ka na! Naniniwala kayo? Sino naniniwala ng answer prayer? Amen. Simulan na natin. Handa na ba kayo? Amen. With that 10 seconds, bibilang pa ako. Start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and a half, 10. Answer prayer tayo. Amen. 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 Sino ang nilitas sa kamay? Praise God. Praise God. Naniwala kayo na answer prayer na? Alam niyo ba kung anong tawag doon? Sabihin niyo na, brother. Ang tawag doon ay pananampalataya. Kung kayo'y naniniwala ng answer prayer na, umuwi na tayo. Magbasa muna tayo, amen ba? And the Gospel of Jesus Christ according to St. Luke, chapter 21, verse 25 hanggang 28. At tayo pa itatalon sa 33 hanggang the following verses in 36. Sumayin yung lahat ang Panginoon. Atin pong pakinggan ang mahina. At wag na wag lumiban ng mga isip, no? Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at balinido dahil sa ukukong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sabon ng darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahon iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay nito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang aral mula sa puno ng igos. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi makakabula. Mag-ingat kayo na huwag magmumon sa katakawan at paglalasi at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka bundan kayo na ang araw na iyon ay hindi handa. Sapagkat darating iyon ang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari nito at makakaharap sa anak ng tao. Mga magulang at kapatid kay Yahweh El Shaddai, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin. Amen. And huwag tayo magsawa sa pagpuri kay El Shaddai. Praise God, praise God. Pwede na po kayong makaupo na may kagalakan at kapayapaan sa puso. Amen. Sa gabi ito, mga kapatid, for the second time around, ang gospel na ito ay inulit, no?
kung tayo ay tinatandaan po natin yung nakaraang gospel, ay patungo na tayo sa tinatawag nating Advent season. Amen? Ang paghahanda, mga kapatid. And you know what? Napakaganda na patuloy nating naintindihan, maunawaan ng lubos, ang kahulugan ng paghahanda sa buhay spiritual. At alam nyo, isang napakagandang disposisyon sa buhay na ang paglilingkod natin ay hindi lang nakabase sa ating mga kahilingan. Although ito yung mga nag-i-inspire sa atin, na yung mga bagay na hindi natin kayang abutin by our own strength. Mayroong Diyos na siyang tutulong sa atin. Amen po ba? Kaya ang Panginoon ay napakaraming ideya para tayo i-remind. Napakarami siyang approach sa atin para tayo ay matuto sa buhay pananampalataya. At pag hindi tayo natuto sa mga simpleng bagay, ay gagawa ang Diyos ng paalala sa atin na para ma-realize natin that all the things that we possess ay walang halaga sa buhay natin. Alam nyo, napakagandang malaman sa buhay natin ito na wala pala tayong dapat ikatakot anuman ang mangyari kapag alam natin na ang Diyos ang katulong natin. Amen ba? Yun nga lang, tayo ay natatakot sapagkat tayo ang humihiwalay sa kanyang kalooban. Tayo ang gumagawa ng barrier para ang kanyang gusto sa buhay natin ito ay minsan mawala ng saysay. But then again, isang napakagandang disposition sa buhay natin that we are here not only sa mga prayer requests natin, kundi especially, ano nga ba talaga ang pinakabunay na plano ng Diyos? Ano nga ba talaga ang pinaka-bottom line na gusto niya makita sa atin? Amen po ba? Kaya sa pagpadal ng ating paglilingkod, nagle-level up yung ating mga aspiration. Kung talaga nagle-level yung ating midhingin sa buhay. May napakinggan akong preaching sa YouTube na strike sa puso ko. Nagsabi doon, marami daw Kristiyano na mukhang naglilingkod, pero ang totoo, hindi siya naglilingkod. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi naglilingkod siya sa kanyang gustong mangyari sa buhay niya. Amen po ba? Hindi naman masama ang tayo ay maghangal ng mga gusto natin. Kaya nga lang natatakpan, yung gusto ng Diyos na makita sa atin. Yung gusto ng Diyos na maganap sa buhay natin ito, mga kapatid. Kaya nga lang, paulit-ulit na pinapaalala ng Panginoon, unahin mo siya. Unahin mo ang kanyang kabanalan. Unahin daw natin ang kanyang kingdom para ang lahat ng bagay ay idadagdag niya. At bilang tao, napakabilis natin mag-shortcut sa mga gusto natin. Ang pinaka-weakness ng tao, ayaw na ayaw tayong nahihirapan. Nakikinig ba kayo? Ayaw na tayo ay nagsasuffer, mga kapatid. But then again, whether we like it or not, darating ang panahon na tayo ay makikipagtuos sa Kanya. Hindi ba? At ang title natin ay The Reckoning. Ang gospel natin is all about the end times, no? Ang pagkatapusan ng mundo. At dito pinakita sa atin na ang mga tao hindi katakot sa punang darating. Pag tayo ay nakarinig ng mga balita, bagyo, lindol, kinakatahan tayo, hindi ba? Pero minsan, yung Biblia na nagbibigay ng warning sa atin para hindi tayo na-apektuhan. Naniniwala kayo? Pag realidad, parang kapatay, kasi lalo-lalo na ngayon, wala nang lugar na hindi binabagyo. Wala nang lugar na hindi binabahan, mga kapatid. And that's why, mga kapatid ko sa Panginoon, nakakatakot na. Bumili ka ng kotse ngayon, kinamagahan, iyaanan ka lang ng alon. No? At walang kwenta,
ganun mga bagay na pinanghawakan natin kapag dumating yung mga bagay beyond our control. Naniniwala kayo? Naalala ko nung kami nasa Bicol, mayroong nagbalita na ikot ng mga barangay. Maghanda-handa kayo kasi magkakaroon ng tsunami. Alam niyo, ang tao ay napakabilis magpanik. Nung may magbalita ng tsunami, nagwala yung mga tao kung ano-anong dinadala. May dalang refrigerator, may dalang aparador, hinahanda na yung mga kotse, hinahanda nila kung saan dinadala. Kami ng kasawa ko, sabi ko, alis din tayo dito. Kasi nag-rent ng kaming isang kubo doon. Kasi president namin doon na mag-tira. Sabi ng asawa ko, ano dalhin natin? Sabi ko, kahit wallet mo dalhin mo niyan, kapag tayo hindi mo rin madadala. Kahit gaano kaliit ng bagay na hinahawakan mo, kapag buhay na ang kinuha sa atin, sabi ng Bible, we brought nothing into this world. Amen ba? Wala tayong madadala sa mundo ito, mga kapatid. Amen po ba? Wala tayong matiligpit sa mundo ito. At ang pinakamagandang bagay na makita natin, yung pakikipagtuos, yung araw ng paghuhukom. Naniniwala kayo? Araw ng paghuhukom, the reckoning judgment, araw ng katuparan, araw ng pagbabayad. Amen po ba? Araw ng pagbabayad, araw ng pagbabalik ng Diyos. And whether you like it or not, darating yung panahon na makikipagtuos tayo. Kapag ang tao ay may utang, ang napakahirap yung pagbayad. No? Kaya nga, may mga tao na kung saan hirap na hirap sa buhay, lalo-lalo na kapag nabubulong sa utang. But in a spiritual aspect, mga kapatid, napakatigat na sa pagkikipagtuos natin sa Panginoon, ang dami nating utang sa Kanya. Amen po ba? Okay lang sa mundo ito na magkautang ka, pag namatay na tayo, wala na silang hahamulin. Ang problema sa utang natin sa Diyos, yun ang araw ng pagkikipagtuos. Amen ba? Yun ang araw ng pagkikipagbentahan natin sa Kanya. Yun ang panahon ng katuparan ng Panginoon, the fulfillment, at doon magaganap yung mga consequences sa buhay natin. Nandiyan pa kayo? Di ba hindi masarap pakinggan kapag anong topic, no? Pag mga pagpapala, ang sarap, di ba? Pagyayarin tayo, tayo, ang sarap, no? But behind that blessings, there is always responsibility. Amen po ba? Sa kabila ng mga pagpapalang meron tayo, huwag tayo masyadong matuwa sapagkat may kaakibat na responsibilidad. Amen po ba? So, mga lingkod ng Panginoon, tanungin mo ang iyong katabi. Kapatid, ano bang kinakatakutan mo? Katapusan ng mundo o katapusan ng buwan? Kasi ang katapusan ng buwan, maraming bayo eh. And sabi ng mga Kristiano brother, huwag ka munang magtapik ng mga index na yan. Huwag ka munang magtapik ng mga judgment na yan. 5 kilong bagas lang ang kailangan natin. 5 kilong bigas lang ang kailangan natin. Sometimes, ganun tayo, di ba? We are preoccupied with the small things. Parang punong-puno ang ating alalahin sa maliit na bagay. Pero hindi tayo nakakatek sa pinakamalaking bagay sa buhay natin. Alam niyo ba, kapag may garapon ka daw, at marami kang mga bato, maliit malaki, kapag inuna mo yung malaking bato, kapag inuna mo pala yung maliit na bato, hindi mo na may papasok yung malaking bato. Alam mo bakit? Mahirap na isiksik yung malaking bato kasi napuno na ng maliit na bato. Kaya para mag-fill-in mo yung lahat na space ng bote or garapon, unahin mo yung malaking bato at isisiksik mo na lang yung maliliit. Nakukuha niyo, pag-experiment kayo. Sa buhay natin, ganun din. Sometimes, ang dami natin hinahabol na maliit na bagay, pero yung tunay na purpose ng Diyos, kung bakit ka naman po dyan iwala ng lugar. Kasi okupanan na tayo ng mga kahilingan natin. Pero yung pinakaregalo ng Diyos na dapat nating makamtan ay nawawala. Nasusundan niyo ba?
Sabihin mo siyang katabi kapatid. Natututo ka ba? Natututo ka ba? Anong sagot? Amen! Sabihin mo kapatid, anong pakialam mo? Hallelujah. Dapat tayo natuto rin. Palapakan natin ang Panginoon. Para tayo ay maging handa sa buhay pananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, live with an eternal perspective. Kailangan mabuhay tayo, hindi lang pag 2024. Amen ba? We have to live not according to this world, but we have to live according to God's purpose. Kaya pag hindi tayo nakabuhay sa plano ng Panginoon, ang mga hangarin natin hindi sustainable. Mga pangarap natin, mga pangmundo lang, mga pangarap natin, mga hanggang 2025 lang. Alam niyo ba sa psychology, ang malaking worry ng tao, ang malaking takot ng tao, takot maghirap, takot magutom, takot mawalan ng pera, syempre nakakatakot yan, no? Takot mawalan ng mga mahal sa buhay, yun ang mga burdens natin. Pero alam niyo ba, ang pinakamalalim na reason, ang pinakamalalim na dahilan kung bakit marami na yung kinakatakutan, alam niyo kung bakit? Sa tingin niyo bakit? We are not prepared sa pinakamalalim na bahagi ng buhay natin. Nakukuha niya? Kapag hindi tayo prepared na humarap sa Creator natin, maniwala ka, unconsciously, ang dami nating worry. Kaya mas nakakatakot daw yung nabubuhay tayo ng matagal na pinapahirapan tayo ng mundi. Minsan pala, kapag ang tao matagal mamatay, pahirap na din. Naniniwala kayo? May isang kwento, isang ama, mayaman sila, yung mga anak niya very supportive. Nung magkasakit yung magulang nila, all out support yung mga anak. Tayo, benta natin lupa for the sake of your life, no? Kapag katawan na ang nakasalalay, kahit kaano kahalaga ng bagay, isusubasta mo just to save our lives. Naniniwala kayo? Gaano man karami ng pera mo, gaano